magandang hapon sa lahat, kapatid, kaibigan. So maroon tayong panoorin na isang safety. So may nagtanong raw sa kanila, bakit binidyagan, bakit binatismuhan ang mga bata na wala pang muwang. So panoorin natin ang kanyang sagot at ating gigibain. Adlaw kanaton tanan mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong adlaw kanaton tanan. Duna tay tubagon mga kaigsuonan. Matud pa sa atong mga higala nga mga protestante. So sabi niya mga protestante. By the way, ang Baptist hindi po protestante. So ang Baptist hindi po nanggaling sa Roman Catholic Church at hindi po founder namin si Luther o si Martin Luther. So ang Baptist ay nandoon na po sa time sa Bible. At si Jesus Christ ay Baptist. So hindi pwede maging protestante ang Baptist dahil si Kristo mismo ay Baptist na. Nganong inyo mang bunyagan ang mga batang masuso? Ngano ko nung bunyagan nato ang mga batang masuso? Laban sa Biblia nga bunyagan ang mga bata. Mga kaigsuonan ug mga kaigalaan, ang atong tubag niini timan-an nato tinguha sa Dios nga ang tanan. Okay, so ulitin ko ang tanong, mayroon ba sa Biblia mababasa na ang bata ay bautismuhan o binyagan? So mayroon ba sa Biblia? Pero ang sagot niya, wala. Bakit wala? Kasi wala siyang talata. So ang safety na ito ay lumihis sa tanong. Malinaw na lumihis ang isang safety dahil hindi ito mababasa sa Biblia na ang bata ay binyagan, no, nang walang muwang. Maluwas. Mabasa na sa unang Timoteo 2:3 nga gusto gyud sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Unya unsa may paagi sa Dios nga ang tanang tao maluwas? Unsa may paagi? Ang paagi niya mao ang bautismo. Ayan, ang sagot niya una sa unang Timoteo 2:3. Pagkat ito ay mabuti at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Wala namang talata sa Biblia dito sa binasa niya na bautismuhan ng bata. Okay? Wala namang binanggit dito. So sa binasa niya, walang nakasulat na ang bata ay binyagan. So malinaw na lumihis sa tanong itong safety na to. Ang bautismo mao'y paagi nga kita maluwas. Sure, Roy? Sumo na ipaagi sa Ginoo nga tanang tawo maluwas, unya nagtukod siyag sakramentos bunyag. Asa na yung talata mo? CFD na ang bautismo ay makapagligtas sa kaluluwa ng tao. Saan? Latagan mo para makikita natin kung sino yung nagsisinungaling. Dahil pag mayroon kang talata na binigay, alam ko na hindi mo yan naunawaan. Kay mao na ipaagi nga ang tao maluwas. Sakramento sa bunyag. Ang tanong ko, saan mababasa yan? No, dapat si Jesus Christ mismo nagsabi natin sa talata na ang sakramento ng bautismo ay makapagligtas ng kaluluwa ng tao. Saan? Ilatag mo. Wag yung kapitulo laway, bersikulo tanduay. So kay ang bata tao man nagkinahanglan og kaluwasan. Ay, yung bata tao naman talaga at kailangan din yan maligtas. Ang bata nangailangan ng kaligtasan, pero ang tanong, saan mababasa na ang water baptism ay makapagligtas sa kaluluwa ng tao? Lagay ka ng talata, kasi kung maglagay ka ng talata, alam ko na kung saan yan. Alam ko mali ang aral mo yan eh. So mao na rason nga no bunyagan nato ang bata kay gusto sa Dios nga ang tanang tao maluwas ug ang bata iyahang luwason. Unya sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 27, matud pa ni San Pablo, pinaagi sa bunyag nagsulob kamo kang Kristo. So binasa mo ng Galatians chapter 3 verse 27, sapagkat gaya ng marami sa inyo na nabautismuhan kay Kristo ay isinuot na si Kristo. Ano kasing bautismo ba ito? Okay, verse 25, datapwat pagkatapos na dumating ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapatnubay. 26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan, malinaw kapatid.
No, malinaw na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa water baptism. So once ang tao ay naligtas na, siya po ay new creature according to 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. So dito kapatid, hindi ito water baptism. Okay, once na ikaw ay ligtas na, okay, so ikaw ay templo na ng Diyos. Ayan. So hindi ito water baptism ha. Mali ka na naman. So kung kanang mga bata, mga kigsuunan, nga atong bunyagan, nagsulob na ni Kristo. Kalukuhan na aral yan si FD. Okay? Walang turo ang mga apostoles na ang water baptism ay parte sa kaligtasan ng tao. Okay, wala. So kanang mga bata, kanang mga anak sa mga dili Katoliko, wa man ay bunyag, kay pabuton pa man ang mudako, dili is Kristo'y gasulob ana. Mao na mga kigsunan nga kitang mga Katoliko bata pa gani, ato dayong bunyagan, kay ato silang pasuluban ni Kristo. Kay pinaagi sa bunyag, magasulob na kita kang Kristo. But pasabot, kita nahiusa na ta kang Kristo. So kanang mga bata nga walay bunyag, wala pa na mahiusa ni Kristo. So dili ta kumpiyansa ana ha. Di ta magkumpiyansa kay ang ato ding mga anak dili dis Kristo mo nagsulob ana. Wala pa na mahiusa ni Kristo kung walay bunyag ang inyong bata. Mo na nga kitang mga Katoliko, ato yung bunyagan ang mga bata aron mahiusa na sila kang Kristo. God bless mga kaigsunan. Kung ang bata bautismuhan, kahit ilang beses yan, pag siya ay kukunin sa Diyos, kung siya po ay nagkasala na, alam na niya kung ano ang tama at mali, kung hindi siya ligtas, kahit ilang bunyag man yan, maiimperno yan. Okay? At walang turo si Jesus Christ na ang bata ay binyagan. At for your information, Dodong, hindi ang bautismo sa tubig ang paraan para maligtas ka. Kaya nga sa Galatians chapter 3 verse 26 malinaw, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan, malinaw. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, naging anak ka. So once na ikaw ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa iyo. Kaya nga in 1 Corinthians chapter 3 verse 15-16 at saka sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, kapatid, ano, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay ang templo ng Espiritong Banal na nasa inyo, na taglay ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi na sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga. Sa makatuwid ay luwalhatiin ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na ang mga pag-aari ng Diyos. Malinaw dito na ikaw ay templo ng Diyos once na ikaw ay ligtas. So ang water baptism ay hindi makapagligtas sa kaluluwa ng tao. Kaya bagsak at mali ang aral ng Roman Catholic Church.